Kapag niloko ka, sino dapat ang mag-decide na maghiwalay? Yon. Ito mga utol, kung minsan kasi sa mga hiwalayan is naguguluhan pa yung iba kung sino dapat yung mag-decide. Okay? Lalong-lalo na kapag niloko ka. Ito ha, mapababae mapalalaki na marami rin talagang naguguluhan or hindi alam kung ano yung dapat gawin. Na isa talaga ito sa katanungan na, Kuya Kiko, sino ba dapat yung mag-decide? Kasi kagayang aneto, niloko ako ng partner ko. Okay? So ito ngayon, dahil niloko niya ako is gusto kong kumalas. Kaso hindi niya ako pinapayagan. Ayaw niya akong mawala. Pero at the same time ay meron naman siyang bago, meron siyang iba. Okay? Ito mga utol, klarong-klaro naman na niloko ka na nga ng partner mo. And then, once nahahayaan kasi natin na siya itong mag-decide, ay talagang pwede kang hindi niya papakawalan. Kasi, dahil ikaw ay napapakinabangan. Yes, dahil sa pakinabang. That's why hindi ka muna pinapakawalan kasi kinikilala niya pa lang yung bago niya. Ibig sabihin is wala pa siyang assurance. And then, kilalang kilala ka kasi ng partner mo na ikaw itong tao na madali lang mauto, na patay sa kanya. Yes na kung kailan siya magsawa doon sa bago niya is may babalikan siya. Ibig sabihin utol ay ginagawa kanyang reserba. My God. So kung hahayaan mo lang ito na maging reserba ka, ay talagang hindi ka makakawala sa sitwasyon na ito. Nasa sinasabi mo na gusto mong kumalas is hindi ka talaga makaka-atras sa partner mo na ito. Kapag siya yung hinahayaan natin na mag-decide. Na kapag yung tao na nagloloko or kapag yung taong manloloko yung hayaan natin na mag-decide. Walang iba na makapag-decide dito utol sa hiwalayan or kung gusto mong kumalas kundi yung taong niloko. Dahil ikaw yung biktima dito. Kasi yung pinakasusi lang naman dito utol is nasa sayo talaga. Wala sa taong nanloko kundi sa taong niloko. Kasi niloko ka na nga. And then siya pa itong hahayaan mo na mag-decide. Na Kuya Kiko, niloko niya ako pero bakit hindi niya ako pinapakawalan? Ayaw niya naman akong pakawalan eh. So hindi ako makaka-atras sa taong ito. Ito mga utol ha, makaka-atras ka talaga dahil may karapatan ka ng umatras. Ha, sa taong nagloko sa'yo. Ikaw na ito or ibig sabihin is nasa sayo na yung pinakasusi na kulang nilang ispipihitin mo. Wala sa partner mo na manloloko. Kasi kung hahayaan mo lang na siya talaga yung mag-decide, then paulit-ulit lang na lokohin at saka lokohin ka. Na talagang yung gusto niyang mangyari na maging reserba ka ay matutupad. Na which is magwawagi po siya. Ibig sabihin is makakamit niya kung ano yung kagustuhan niya. Na teka lang, diyan ka lang muna, gawin kitang reserba. Yes, deep inside sa isipan niya is ganun. Diyan ka lang muna, hindi kita papakawalan. Ayaw kitang pakawalan kasi hindi pa ako sigurado dito. Hindi pa ako sawa sa'yo eh. Kinikilala ko pa lang yung bago. So ngayon kung makita ko na okay yung bago ko na ito, then dito na kita pagsawaan. Dito na kita kakalasan. So ganun po yun. So okay lang ba sa'yo na maging reserba? Okay lang ba sa'yo na maging option? Sa relationship kasi utol pangit naman na maging option ka lang. So bakit ka pa mag-e-stay kung alam mo naman na option ka lang? Bakit ka pa mag-e-stay kung alam mo na wala namang pagmamahalan? Ikaw lang itong nagmamahal. Yes. So again, uulitin ko sa mga niloloko dyan, walang ibang mag-decide dyan kundi yung mga naloko. Nasa sayo po yung pinakasusi utol, wala sa partner mo. Okay? Walang matutuka yung manok kapag wala ring magpapatuka. Kapag walang palay is wala talagang matutuka yung manok. Okay? Kapag ginusto is marami pong paraan. Ganun lang po yun. So yun po mga utulasan na nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, puntahan nyo lang po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PMS na kayo. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Sa langit na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.